Pagdinig naman ng LTFRB kanina, maring pinabulaanan ng isang konduktor ng bus na nanampal siya ng isang pasahirong babae. May live report si Victoria Tulad. Victoria. Jiggy, pinabulaanan ng bus conductor na si Edel Barboso ang reklamo na nanampal daw siya ng babaeng pasahero noong ika-18 ng Pebrero. Sa pagdinig ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, sinabi ni Barboso na ang totoo siya raw ang sinampal ng pasahero. Ayon kay Barboso, sumakay ang babae sa Ortigas pasado alas 11 ng gabi. Nang singilin daw niya ito, ang sabi ng pasahero, estudyante siya kaya dapat mabigyan ng student discount. Hinanapan daw ni Barboso ng ID ang babae pero wala itong naipakita. Nagbayad naman daw ito pero pagbaba niya sa crossing, kung saan nagtawag ng mga pasahero si Barboso, nilitratuhan siya nito gamit ang cellphone. Kinunan din ng babae ng larawan ang bus. Nakita ni Barboso ang ginawa ng babae kaya para makaiwas sa gulo, lumipat daw sila sa unahang bahagi ng kalsada para doon na lang magtawag ng mga pasahero. Pero sinundan daw sila ng babae at kinunan pa ng larawan. Sa pagkakataong iyon, sinita na siya ni Barboso. Nagalit daw ang babae at sinampal si Barboso. Hinawakan din daw niya ang damit ng konduktor. Bago pa lalo magkainitan, may dalawang tinderong lumapit kina Barboso at hinawakan daw ang babae. Sumakay na raw si Barboso sa bus pero humarang ang babae sa daan kaya hindi sila nakaalis. Sa pagkakataong iyon, may dumating ng pulis at dinala sila sa Mandaluyong Station. Kinilala ang babae na si Sofia Larong. Inimbitahan siya ng LTFRB sa pagdinig pero hindi siya makontak sa iniwang cellphone number at kulang din daw ang address na inilagay sa blotter kaya hindi siya makontak o matuntun. Nagharap naman ng saksi ang panig ni Barboso. Ayon kay Larry Denson, ang pasahero ng katabi ni Larong, totoo lahat ang mga sinabi ng konduktor. Akala nga raw niya ay modus operandi ang ginagawa ng babae dahil pilit niyang ginagalit ang konduktor at may dalawa pang tindero na lumapit. Binigyan ng LTFRB ng 5 araw ang bus company para magsumite ng statement. Hindi naman sinuspinde ng kumpanya si Barboso na unang araw pala sa trabaho nang mangyari ang insidente. Ayon kay LTFRB Board Member Attorney Antonio Inton Jr., malabo ang Memorandum Circular 2011-004 tungkol sa pagbibigay ng student discount. Hindi naman kasi nakalagay doon kung dapat bang i-require ang paghihingi ng student ID para mabigyan ng discount. Nag-assign na raw ng team si LTFRB Chairman Winston Hinez para pag-aralan ang naturang memorandum pero hindi patiyak kung kailan maglalabas ng rekomendasyon. Basta't ang mga bawal daw kumuha ng discount ay master student, mga naglolo, medicine o iba pang postgraduate degree. Ayon sa Operations Manager ng Malanday Metrolink Bus na si Lope Naldo, nire-require nila sa mga konduktor na kunin ang student ID number para matiyak na hindi sila niloloko ng mga konduktor. Ang iba raw kasi ay nagsasabi na may binigyan sila ng discount, yun pala ay wala naman. Jiggy? Maraming salamat, Victoria Tulad.